Pagsalubong sa mga nailigtas ng seafarers ng MV Devon Bay, ating pag-usapan kasama si Undersecretary Felicitas Bay mula sa Department of Migrant Workers. Yusek Bay, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din sa iyo, Yusek Gutierrez, at sa lahat ng viewers and listeners ng ating programa. Okay. Ma'am, una po sa lahat, kamusta po ba ang kondisyon ng 15 seafarers po na nasagip matapos ang paglubog po ng MV Devon Bay? Okay. Kahapon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na masalubong sila at makipag-ugnayan sa 15 seafarers, ganun din sa kanilang pamilya. At masasabi kong sila ay generally in stable condition. May saya at may lungkot sapagkat meron pang hindi nakikita o reportedly missing at yung dalawa nilang kasamahan ay nagkataon na sila ay namatay o hindi na nila nakasamang maayos ang kalagayan. So they were in the body bag. So masasabi naman natin yung health condition, of course, they still have to undergo the medical check-up. While on board, they were given initial medical assessment and evaluation by the Philippine Coast Guard medical team. And yesterday at the agency, the License Manning Agency's office, they were also given, they have to undergo a medical examination. So we still have to await whatever the results are, but I was informed that they are in generally good condition. It's good to hear, ma'am. Pero maliban po doon sa nabanggit ninyo na initial medical assistance and examination, ano-ano pa pong agarang tulong at assistance ang ibinigay ng DMW, maging ng OWA sa mga survivor pagdating ng mga ito? Of course, nagkaroon po tayo ng welfare check sa kanila at kung because it's very difficult at that point, at that stage yesterday na sila ay kausapin ng mga detalye, but in due time, we will coordinate with them and sila po ay bibigyan ng financial assistance Recording in progress. ng DMW at ng OWA. Ito po ay maliban doon sa kanilang assistance matatanggap mula sa kanilang ahensya at ganun din po dun sa namatay na seafarers. Kahapon po sila ay may funeral arrangement or funeral services and eventually they will be entitled to their death benefits. Meron po tayong ipagkakaloob na action fund from the end of the DMW na financial assistance dun sa next of kin or the immediate family member nung dalawang namatay. Ganun din po, may proseso po for the OWA death benefits at iba pa rin po ang death benefits or entitlement ng seafarers in accordance with a contract or if there is a CBA or collective bargaining agreement. Okay. Magbibigay din po tayo ng psychological support or psychological counseling should there be a need sapagkat naka-alerto naman po ang ating regional offices because most of them will be returning to their home provinces. So, i-coordinate po natin yan sa pakikipag-ugnayan din po ng ating regional office sa Department of Health or the accredited hospitals with the Department of Health. At nakita ko po na meron tayong kasamahan dito sa DSWD. Meron din po naman tayong coordination sa DSWD in their respective regional offices should there be a need for psychosocial counseling. Ma'am, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng DMW sa Philippine Coast Guard at mga otoridad upang matiyak na tuloy-tuloy po yung search and rescue operation sa mga crew members na hanggang ngayon po ay nawawala? We are very grateful with the assistance and efforts extended by the Philippine Coast Guard. Tuloy-tuloy po yung aming ugnayan. Si Admiral Commandant Ronnie Gavan po was there yesterday and assisted our team who went on board. At siya po ay nag-assure
sa DMW at sa OWA na yun pong search and rescue operations para dun po sa 4 na seafarers ay tuloy-tuloy po. At yun din naman po ang assurance na ibinigay natin sa kanilang mga kaanak na nandito po sa Maynila at yung iba po ay nasa probinsya. Okay. Yusek, baka po meron na kayo natanggap na paunang impormasyon kung paano o kung ano po yung sanhi ng pagtagilid at paglubog ng barko at kumusta po yung inyong koordinasyon sa mga involved agencies para naman matiyak ng DMW na magiging transparent yung investigation? Okay. The matter is still pending maritime investigation. So, hindi po siguro muna nararapat na magbigay tayo ng conclusion on the matter because it's still pending investigation. But let me assure you in behalf of the DMW po na tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard at doon sa Licensed Manning Agency and other agencies on this concern para po ito ay mabigyan na ng kaukulang resolution. But in the meantime, ang atin pong tinututukan ay yun pong welfare ng ating seafarers, gayon din po ng kanilang mga pamilya. Sila po ay kasalukuyang, the family members are currently here in Manila. They are so that they can join the seafarers po na umuwi. At kami po naman sa DMW, sa OWA, at ang iba pa pong ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong ay atin pong makikipag-ugnayan po tayo, lalo na po yung kanilang mga lost documents and also yun pong ating coordination with the Licensed Manning Agency and para po dun sa kanilang entitlements or benefits. Like po yun sa death, nabanggit ko kanina yung death benefit po ng 2 seafarers na nasawi doon sa maritime accident. Okay po. No, ma'am, pwede niyo pa po ba i-share po yung efforts po ng DMW sa pakikipag-ugnayan po sa ito nga pong nabanggit niyo yung Singapore flag vessel at saka yung sa Licensed Manning Agency upang po matiyak po yung mga pananagutan at benepisyo po ng mga naapektadong seafarers po, ma'am? Okay. We are in coordination with the Licensed Manning Agency together with the principal kasi po ang atin naman pong mandato dito sa Department of Migrant Workers ay ang regulation and enforcement of the terms and conditions of the contract. I mentioned earlier po, this is a maritime accident, so we have to wait for whatever would be the resolution on the matter and tignan po natin kung ano yung mga titignan po natin yung kontrata because some of these workers iba-iba po yung kanilang terms of engagement. Some have their contracts to expire on February 4, the others would expire on a later date. So, titignan po natin per contract kung ano po yung kanilang entitlements. One would be kung meron pong may, I mentioned earlier, generally stable condition, pero kung meron pong may sakit or mayroong dinaramdam medically, then they are entitled po to medical or the sickness benefit po not to exceed 120 days. So, tignan po natin kung ano po yung mga medical condition, yung health situation, at ganun din po yung kanilang mga entitlements. Like, we will check kung meron na pong naibigay po ba ang kanilang wage entitlements o yung kanilang sweldo. Okay. Now, speaking of resolution, Yusek, with this unfortunate event, may mga hakbang po ba ang DMW ngayon na isinusulong para mapalakas pa o mapatatag pa yung kaligtasan ng mga Filipino seafarers, lalo na sa mga rutang dumadaan sa mga high-risk maritime areas? Okay. Doon po sa high-risk, this incident, hindi naman po to doon sa high-risk area, but this is apparently yun pong nagkaroon po ng aksidente dahil doon po sa dun sa instability of the ship or because of the liquefaction apparently of the yun pong
kanilang cargo. But again, I wouldn't like to preempt whatever is the investigation on the matter. On the high-risk area, meron naman po tayong mga regulations and advisories not to traverse high-risk areas, at meron din po tayong the right of refusal dun po sa mga areas na the right of refusal of the seafarer na hindi po siya daraan o hindi siya sasakay sa isang barko na diyan ay magva-violate nung ating regulation dun sa Red Sea and other high-risk areas. Ang Department of Migrant Workers po ay tinututukan hindi lamang po yung high-risk areas, kundi po yung mga safety and including the health regulations on board the ships. Kaya po, meron pong standard employment contract. Ganun din po, meron din po tayong mga panuntunan at coordination and partnership with the different licensing manning agencies association. Ganon din po with the international organizations and other partners and stakeholders. Okay. Ma'am, mensahe niyo na lang po sa mga pamilya ng mga hinahanap pang crew members. Opo. Ang Department of Migrant Workers po ay hindi humihinto sa pakikipag-ugnayan sa ating mga relevant government agencies sa pangunguna na po ng Philippine Coast Guard. At wag po kayong mag-alala, ginagawa po natin ang ating lahat ng makakaya at sumangguni din po kayo sa mga regional offices sapagkat ito pong mga reportedly missing, most of them are in the region. So nandyan po ang ating regional offices para bigyan po kayo ng sapat na payo at mga patnubay sa inyong kasalukuyang journey while waiting for your missing family member. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga tumutulong para mabigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga rescued seafarers na makapiling ang kanilang pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers, OIC Undersecretary Felicitas Bay.